Minsan may ang suot yung sombrero, Petron. Minsan ay parang San Miguel. Kung ano-ano lang. Opo eh. Kasi alam mo naman ako, hindi ako maarting tao. Kung minsan, pagbaba ng kotse, kung ano nadampot, susuting ko. May pupuntan. Walang nadalang sombrero. Kung ano makuha, yun na lang. Opo. Napaka-simple nyo. Ito yung pupunta po ako dito. Well, ngayon, buti nga kayo, parang medyo maganda-ganda yung chinelas. Yung nakaraan, pantulog pa yata yung chinelas na Hindi naman. Kwento ko sa iyo. Opo. Alam mo, pag tumatanda ka, huwag ka nagsasapatos na masikip. Pag tumatanda ka, nasa bahay ka o nasa opisina ka, mag-sandals ka lang. Ito, sandals to. Opo. Yung sandals, nakakagalaw yung dugo mo mabuti. Kaya you feel very comfortable. Alam mo, sa opisina, minsan 12 hours tayo rito. Kung may dinner nga, abutin ka pa ng 16 hours. Kung nakasapatos ka, masisikip na leather, para lang gwapo ka, wala na, hindi ka na makahinga. So, komportable kayo dito. Komportable. Kaya, nakakagalaw ako, nakaka-stay ako na matagal sa trabaho, kasi I feel comfortable in what I wear. Yan. Sa pormahan din po, pasensya, yun yung una kong tinatanong. Sabi nila, bilyonaryo, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang pormahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pa suot ko kaysa sa inyo. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, gaano karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life, measurement is, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Yung yaman, numbers lang yun eh. Meron kang 100 piso o meron kang 100,000 piso. Pare-pare na yan eh. How many times can we eat in a day? 2 times? Pwede ka ba kumain araw-araw ng baboy, adobo, maimpacho ka. Pwede ka ba kumain ng steak araw-araw? Impacho rin. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Parang kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun, mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Kung may pagkakataon nga ako, pinakamasaya ko sa buhay, yung nagpapahinga ko, o makita ko yung mga anak ko, o makita ko yung mga apo ko, yun ang pinakamasaya ko sa buhay. Sa trabaho naman, kaya naman ako nandito araw-araw, para mas masolve yung mga problema. Kamukha niyan, yung mga baha, kung saan-saan baha sa Metro Manila, sinosolve natin yan. Noong nakaraan na linggo, nagagalit nga ako dito kay Jimmy Lou eh. Nagbaha yung Araneta Avenue. Lintik ka kako. Inalis mo na lahat ng barrage sa San Juan River. Paano nagkabaha yan? Pinuntahan nila kagad. Yan pala, isang contractor ng DPWH, may nire-repair daw na dike. Nagtambak ng lupa, isang tambak sa ilog para ibabaan ng crane at bako. O hindi nakadaan yung tubig, nagbaha yung Araneta Avenue. Kumbaga, we spend more time solving the problem. Kamukha niyan. A few weeks ago, nagbaha yung South Luzon Expressway na Bikutan. Yan pala, may mga construction activities doon na naglilinis ng konkreto, kung ano-ano. Nanigas ngayon yung mga drainage, nagbara. Galit na galit yung mga taong bayan. Akala, tatanga-tanga daw tayo mag-operate ng tollway. Wala naman tayong kinalaman nun, local roads yun eh. Pero nevertheless, instead of pointing finger or blaming each other, kinat natin yung drainage, pinalitan ng bagong drainage, 550 meters. Wala na ba? O yung tramo, di ba, nagbabaha yan, pinalitan din natin drainage. Wala na rin baha. Ibig sabihin, sana tayo mga kababayan natin, mga Pilipino, kung lahat tayo magtulong-tulong, masolve yung problema, o di gaganda yung bayan natin. O tingnan mo yung Marikina, every time umulan na malakas, di ba, grabe ang baha. O this year, meron ba kayo nabalitaan baha sa Marikina? O sa Rizal?
kasi naalis natin yung bara sa Pasig River, especially sa Napindan Channel. Yun yung intersection ng Marikina River at Mangga Floodway. Nalinis natin yun. Aba, nakatulong ng gusto yun. Pero yung parang napansin ko sa inyo, problem solver kayo no? Mula. Pero puntahan po natin yan mamaya dahil may mapa pa kayo dito. Mamaya puntahan po natin yan. Pero sabi nyo kanina, pinakamasaya kayo na kasama nyo yung pamilya. May oras pa ba kayo doon? Araw-araw nandito kayo. Sabi nyo, umaabot kayo 16 hours dito sa opisina. Sige, bigyan kita example. Opo. Linggo. Every Sunday morning, maaga pa lang, nagto-tollway inspection kami ng mga repair ng karsada, expansion ng mga karsada, new off-ramp, new on-ramp, mga ganyan. Babalik ako sa bahay ng mga 12:30. Tanghalian yun. Opo. Abutan ko yung mga anak at apo ko. Kasama ko kakain yun. Mga hanggang 2:30 o 3. Labas uli. O bisita uli ng ibang tollway. Trabaho pa rin. O pagbalik ko ng mga alas 6 yun, kasabay ko na naman kumakain ng hapunan yun. O hindi ba nasa sapat yun? time management, ano? Opo. Opo. Kasi naman ako wala naman ako ibang bisyo. Hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako nakikipag-inuman ng alak sa gabi. O nakikipag-istambayan. O pupunta sa mga nightclub at bar. Wala naman akong bisyo Opo. Lahat ng oras ko, ini-spend ko talaga sa trabaho lang. Opo. So yung Sunday po, kumbaga religiously ginagawa niyo po yon? Pati holiday. Sunday, holiday, whatever day, basta ako, 7 days a week may trabaho ako. Ngayon, pag namatay ako, bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalhin. Ganon din yun. Kanya lang, habang buhay tayo at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat na magagawa natin para sa pamilya natin at para sa bayan. Yun lang po. Pinangarap niyo po bang maging ganito na, una, maging mayaman? Ay, hindi pinapangarap yung magtrabaho. Basta tayo, trabaho lang na tayo ng trabaho. Kung ano mangyari, mangyari na. Kung may konting swerte, di swerte. Kung wala naman, pasensya. Nung maliit po ba kayo, naisip niyong aabutin niyo yung ganitong sitwasyon? Alam mo, yung mga nagpaplanong maging somebody o yung mga nagpaplanong parang entitled, hindi yun nila ma-achieve yun. Lahat ito na mangyayari sa iyo ay bigay lamang ng Diyos sa iyo. Bigay ng Diyos sa buhay ng tao yun. Kung ano yung kapalaran mo, yun. Ako, hindi ako nagplano ng kahit ano. Ako nung maliit ako, nag-aral ako ng ordinaryong eskwelahan, lumaki ako sa Tondo, wala naman akong planong kailangan magkakotse na maganda o kumain ng kung ano. Wala po akong ganung plano. Araw-araw lang po trabaho. Ngayon, kung may konting swerte, sige. Kung wala, pasensya. Ano mang kinakain ko araw-araw? Kung ano yung kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw, yan ang kinakain ko. Pwede mo itanong kahit sino waiter dito. Yung kinain ko kanina, isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. O, binigyan ako kanina ni Jan, ng isang perasong bangus. Kinain ko rin yung bangus niyon. Busog na nga ako Kinakantsawan na nga ako. Marami na ako kumain Ibig sabihin, yung pera hindi mo madadala. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be shared, is meant to be used to help our country, our people. Huwag tayo magdamot sa mga kababayan natin. Anthony, ilang taong pinagamot ko? Lahat ng klaseng sakit. Opo. Ilang taong pinalibing ko, ilang taong pinag-aaral ko. Pero hindi ako kumukha na iba, jajaryo ko pa yan kung sino-sino pinag-aaral ko, sino pinagamot ko. Hindi ako yung ganun. Hindi tayo yung humahanap ng publicity. Tayo, ginagawa natin lahat ng magagawa natin para makatulong sa mga kababayan natin. Ganun lang po tayo. Wala rin akong planong mamulitika. Baka iniisip nyo. Kaya ako tumutulong dahil may plano ako. Kahit barangay captain, wala po. Baka pag 85 years old na ako, pwede na ako mag-barangay captain sa Tondo, no? Yan. Opo, yun nga po ang susunod ko sana itatanong. Di ba, yung ibang mga tao, kaya nila ginagawa yun para makilala at sa bandang huli, maging politiko. Hindi po ba pumasok sa isip niyo kahit kailan? Hindi ho. Ako, araw-araw ang aking isip is trabaho lang. Araw-araw yun. O yung trabaho ko, pagre-repair ng mga lumang kotse ko. O yung trabahong pagre-repair ng karsada. Yung trabaho nagre-repair ng planta.
yung trabahong nagmamanage ng mga kumpanya natin, kung ano kailangan bilhin na materials, o kung ano yung ibebentang produkto, o paano iayusin yung marketing scheme ng mga consumer products natin. Araw-araw trabaho lang. At kung ano man ang abutin, yun lang ho. Hindi naman natin mapaplano kung ano yung aabutin natin, hindi ba? Oo po. Ano po naramdaman nyo nung bago mag-election 2021 yata ito? Merong pang gumawa ng jingle sa inyo na RSA for President Movement. Sabi nyo nga, hindi nyo naman gusto. Pero nung napanood nyo yun, ano po yung naging reaksyon ninyo? Ay, hinanap ko kagad kung sino yung mga may pakananon. At tinawagan ko, ay sir, hinanap ko kagad kung sino may mga pakananon, tinawagan ko kagad. Sabi ko, pare, huwag ha. Baka sabihin ng tao, ginagawa lang natin tulong na ito dahil meron tayong plano. No plans at all. Not even as barangay captain, hindi ho, walang plano. Mahilig po ba talaga kayo sa kotse mula na maliit pa kayo? Oo. Mahilig ako sa motorsiklo. That's how I started, motorsiklo and then kotse. Ngayon po, nabasa ko sa dyaryo, yung daw Ferrari, kayo na magiging distributor. Opo. Kasi alam nyo, marami akong mga kaibigan na may mga kotse magagandang Ferrari. Ang problema, hindi nila ma-maintain. Hindi rin nila ma-repair ng tama. Kanya nung inoffer sa akin yung Ferrari dealership ng Pilipinas, sabi ko, sige, kung ibibigay nyo sa akin. I did not actively pursue it. Hindi ko hinabol yun. Opo. Nung binigay lang sa atin, o di tinanggap ko. Gaano po kayo kasaya pagka yung coaching medyo maedad na, nakakondisyon nyo, nabubuting-ting ninyo bilang isang mechanical engineer po? Hindi po. Tawagin natin bilang isang mekaniko. Pagka nasa-solve natin yung mga sira, nare-restore natin yung mga lumang coaching puro tulo at ayaw umandar, hindi nakakatuwa. At habang ginagawa ko yung mga yan, marami din ako mga helper na tinitrain para matuto itong mga to. Kanya, happiness ng tao to yung marunong ka mag-repair ng kotse, marunong ka mag-repair ng lumang motorsiklo. Happiness po yan. Hindi po yan ginagawa para kumita. Ginagawa yan para sa educational program ng mga bata. Ginagawa natin yan for the satisfaction of being able to pick something. Ganun lang po. Opo. Natatandaan niyo pa po ba ngayon kung gaano karami na yung personal na sasakyan ninyo? Ay, naku, purong lumang kotse. Alam niyo, parang pera yan, hindi mo binibilang Pagka nagbibilang ka ng pera gabi-gabi, patay ka na. Pag nagbibilang ka ng kung ano meron ka, malapit ka na magpaalam siguro nun. Di ba? Ganun po ba? Kaya siguro, kailangan, happy ka lang kung anong meron dumating. Opo. May interview po kayo dati, ang sabi nyo, hindi kayo nagbabangko, ini-invest nyo yung pera. Ba't ho ba nyo nasabi Hindi po interview yun. May kakwentuhan ako, biglang ni-record niya pala. Ganun po. At least kami nagpaalam. Ano po? Ganito po yun. Sinasuggest ko sa mga kaibigan ko o sa mga pamilya ko, mga anak ko, kayo kako mga anak, huwag nyo itatago yung pera sa bangko. Kailangan yung pera gumulong. Invest mo yung pera para maraming magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng maraming negosyo at umunlad ng bayan natin. Yung taong may pera, itinago lang sa bangko, walang pakinabang sa kababayan natin yun. Kaya ako, lahat ng pera ko, lahat ng meron ako, itatayo ko ng pabrika yon, itatayo ko ng karsada yon, i-invest ko ng kahit ano yon, para sa ganun, gumulong ang economy natin. Opo. Yan ang ibig sabihin doon. Hindi kaya magalit sa inyo ang Bank of Commerce? In fact, that is good even for banking business. Dahil if you invest your money, then that's part of the equity. Uutang ka rin sa bangko. O di, everything moves, di ba? Meron pa ho kayong isang, hindi ko alam kung interview o ni-record lang talaga, gaya na banggit nyo. Yung sabi niyo, yung ibang mga tao na hindi namumuhay within their means, may, yung bang naka-squatter, may hila-hilang tuwan-tuwa ako dun Hindi, ganito kinukwento ko dun sa mga kaibigan ko kasi. Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na ng kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. May aso pang maliit. Mag-aaway na kami nun. Ganun po? Ay, hindi ako kahit papayag. sa mga anak ninyo?
tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. Opo. I do not allow them to be going around na magyabang ng kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarilo ako, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali eh, no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo kung ano-ano ha. Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon doon. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Na happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo ganun makitungo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. So mula pa sa pagkabata, mabuti maunawaan to, lalo na ng mga bagong magulang pa lang. Ano po? Na habang maliliit pa yung mga anak, imulat na dun sa ganung klase ng mindset. At huwag niyo bibigyan ng malaking baon. Huwag niyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na meron silang laging baon papuntang eskwela. Yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan at borloloy. Para mas matuto. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po. No? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Ang sarap sa pakiramdam nung bilang magulang, ano? Anthony, yung mga mekaniko ko, kasama ko yan, 40 years, 45 years. Yung driver ko, si Eddie Mariano, pwede mo pa-check yun. 40 plus years sa akin yun. Para tumagal sa inyo ng ganong katagal ang isang tao, ibig sabihin. Marunong tayo makisama eh. Nung isang araw nga nagpaalam sa akin, masama daw tiyan. Sabi niya, boss, samahan tiyan ko parang di ako matunawan. Di ba yung tinitake mo, Nexium? Kinuha ko sa bag ko. Yung Nexium ko, binigay ko sa kanya. Binuksan ko, kinuha ko yung tubig ko. Ininom niya. Kako, ito pang natitira Nexium, iuwi mo to, tirahin mo pa ito mamayang gabi. Yung ibang tao, kukunin mo ba yung gamot mo, bibigyan mo sa driver mo. Di ba? Iba parang sabihin, bahala ka sa buhay mo. Pare, hindi lang nila alam, pag galit sa'yo yung driver, baka ibangga ka para ipatayin ka nun. Tama po. Ibig sabihin, sa pakisama natin, sa mga kasama natin, they will love us, they will protect us. Kung bastos ka sa mga kasama mo, pare, hindi ka tutulungan ng mga yun. Pero meron po ba kayo na-experience na ginawa nyo na lahat, nakisama kayo? Sabi nga nung iba, yung exaggerated, halos pinakain nyo na sa palad ninyo, pero hindi pa rin maganda ang naging... May mga ibig sabihin, kulang ka pa rin sa pakisama. Ganun po. Bigyan ko kayo example, Ito, para masyak kayo. 5 beses ako nagka-COVID. 5 po. 5. 3 lang yung nabalita. Ano po?
Nung may vaccine na, yung pang-5 ito. Opo. Yung driver ko, Eddie Mariano, eto, buhay pa si Loco. Opo. Yung lahat na may COVID ako, sabi ko, bumaba ka, ako na magmamaneho, may COVID ako. Ayaw niya. Sabi niya, boss, may COVID ka. Di mag-face mask lang tayong dalawa, ipagmamaneho kita, hindi kita pabayan, ihati kita sa bahay mo. Opo. Opo. Oh, pakisama yun. Ay, grabe po yan. Opo. Opo. Eh Malalim. kung iba, pare, iwanan ka na kagad nun. Sabi siguro, mamatay ka na. Di ba? Ganun lahat ang kasama ko sa bahay. Kahit may COVID ako, masama ang katawan ko. Yung katulong ko sa bahay, papasukan na ako nun, dadalhin pa ako ng gamot o kung ano. Ay, yung nurse nga dito sa opisina namimilit pa, gusto ako bantayan sa bahay. Sabi ko, loko ka ba naman? May COVID na ako, dito ka lang. Di ba? Ibig sabihin, pakisama yan. Opo. Matindi po yan. Sobrang lalim na pakikisama. Doon po sa mga nanonood sa atin, na sabi nyo nga, hindi naman pinapangarap, magtrabaho ka lang. Ano po yung maibibigay niyong payo para umunlad sa buhay? Kasi ang napapansin ko sa mga marami, hindi po kakaunti ito, na sabi nga nila, kaya mahirap, ganitong mag-isip. O kaya ganitong mag-isip dahil sa mahirap. Kayo nga po, naranasan nyo yun mula sa mababa hanggang sa lumaki. Ano po ang paraan para umunlad sa buhay, yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka. Mabuhay ka na simple. Huwag ka magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di, solve ka na. Araw-araw, magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Ngayon, kung araw-araw, nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. You will have more opportunities. Opo. Ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at mangoonsi ka, hiwasan ka ng mga kadil mo. Totoo po yan. Gaano ka-importante yung loyalty sa inyo? Very important yun. Hindi na baling hindi sila masyado matalino, o hindi sila masyado magaling, o hindi sila masyado masipag. Importante, etong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Kayo po ba ay meron pang mga gustong gawin sa buhay nyo na hindi nyo pa nagagawa? Meron, marami pa. Gusto kong, ang dream ko, matapos ko gawin yung mga karsada, Manila to Lawag, Manila to Matnok, Sorsogon. Opo. Sana maduktungan ko pa yan ng bridge from Matnok to Samar. to Allen Leyte. Allen Northern Allen Samar Leyte. pa. Sana makatayo ako ng mas marami pang infrastructure. Kamukha ng airport. Matapos ko yan. Sana maging very successful yan. At ma-decongest Metro Manila because of that. Sana makapag-create ng mas maraming trabaho yung Bulacan Airport. Sana yung Central Luzon lalong umasenso dahil nandun yung airport ngayon sa Bulacan. Sana ma-solve natin lahat ng baha sa Bulacan at Pampanga. Sana makapagtayo tayo ng mas maraming poultry farm para sa ganun maging self-sufficient tayo sa food security. Sana makatulong tayong makaproduce na mas maraming pagkain para yung mga kababayan natin can easily afford ng mga pagkain kailangan nila. Napakarami pa noon. Parang pangarap po ng isang presidente yan, Presidente lang ng gas station to. Tayo naman, trabaho lang tayo ng trabaho, araw-araw. Wala tayong tigil magtrabaho. Kamukha niyan. At the moment, we are building 10 mega poultry farm. Each poultry farm is 80 million birds per year. So that's 960 million birds. Yung manok na ganito malalaki, more than 2 kilos yun 2.5 kilos each. About 2 billion kilos additional yan per year. With that, you will have a lower price of
chicken products, poultry. Tsaka gagawin ko yan, ready to eat, para hindi makalaban yung mga maliliit na poultry farms. Kasi pagka lahat yan ibebenta sa wet market, baksak ang presyo, maapektuhan yung mga chicken farmers natin. Opo. Ano pong timeline nyo doon? Tuloy-tuloy. Ngayon po, yung nasa Davao, Santa Cruz, Davao, nakagawa na ng first 20 million birds. Next niyan, bigyan ko sa iyo yung 10 lugar niyan. Pangasinan, Opo. Bataan, Locanin, Bulacan, Sariaya, Quezon, Sorsogon, Cebu, Davao, Santa Cruz, Cagayan de Oro, Zamboanga, yung isa, sana Pagadian. Kung saan pa mas nangangailangan ng poultry products. Very promising is Negros, Oriental or Occidental. O Iloilo is also very promising. Doon sa Iliganis, Iloilo. Ibig sabihin, we keep on fine-tuning kung saan, baka mas marami na rito masyadong production, bababa ang presyo, maapektuhan ng farmer. Hindi natin lalakihan dyan. Opo. Ililipat natin iba-ibang capacity kung saan-saan. Para sa ganon, very important, pag nagtatayo ka ng maraming negosyo, iniisip mo, huwag natin maapektuhan ng mga liliit na farmers. Opo. Ngayon po, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang iba pang presyo ng bilihin. Sabi nyo nga, ang gusto nyo, ma-afford siya ng tao. Tama bang direksyon ng presidente sa agriculture? Ay, hindi ko gusto i-comment yun, ha? Opo. Ako naman sa akin, basta on my own small way, I will keep on producing high-quality, low-price poultry products. Sana in the near future, if I will have an opportunity to study how to help bring down the price of rice. Kasi, palagay ko, ang kulang natin sa Pilipinas is post-harvest facilities, eh. Napansin ko kasi sa probinsyan, di ba pinapatuyo yung mga palay sa kalsada? Opo, opo. Ilang percent ba nawawala sa ganun? Sa pag dinadry mo sa kalsada yan? Siguro, 20%. Mga ganun po. If we are producing 15 million tons per year of rice, and you're losing 20%, di mga 3 million yun. Ano? Ganun na, opo. Yung 20% na nawawala, baka mabuting itayo natin yan ng mga post-harvest facilities, kamukha ng dryer, Opo. palay silo, and more efficient rice mill. Siguro, yun ang para sa akin, pinaka-priority dapat. Hindi na tayo mag-i-import no. Kung yun lang nasasayang na yung po na binanggit nyo, mapapakinabangan. Ano? Pero alam nyo, mga kababayan, marami na rin porsyento ng mga Pilipino ang kumakain ng ibang produkto. Because of McDo, Jollibee. O tinan mo, ano ba kinakain mo pagpunta mo ng Jollibee? Hindi naman kanin yun, Madalas kumakain ka, spaghetti, O tinapay, di ba? Opo. Di galing na yun sa wheat. Opo. Ibig sabihin, because of the advent of yung mga fast food din. mga fast food, marami na tayong mga kababayan na kumakain ng sandwich, spaghetti, tingnan mo yung mga instant noodle, di ba? Very, very famous na yung instant noodle. Opo. So, I think marami na rin mga kababayan natin na umaalis sa pagkain ng bigas. Opo. Liliit ang consumption natin pag nagkataon. Hindi na siguro lalaki yung volume ng consumption. Dapat. Kasi marami na nagsuswitch sa ibang produkto, no? Opo. Kumusta po ang health nyo? Nako, maswerte naman talaga ako. Siguro dahil simpleng pagkain yung kinakain ko. Maayos naman yung health ko. Ang kinakain ko lang laging kaperasong isda, o sabaw, o isang cup na rice may kasamang sabaw. Mura nga raw ako pakainin. At tuwing umaga, 2 itlog o 3 itlog. So, good health. Opo. So far, wala naman problema. Alta presyon po, wala kayong ganun? Wala naman problema. Ganun po. Of course, marami din ako kasalanan ginawa nung araw. Nung bata tayo, non-stop yung sigarilyo natin. Sa sugar nyo po? Maayos sa sugar ko. Ang Sana average sa all. sugar ko, 90. Ganun po. Opo. Nakakaingit naman po yun. Ay, wala akong problema sa sugar. Wala rin akong problema sa blood pressure. Ano po ang exercise ninyo? Trabaho. Ayun, nilakad kayo. Yun ang exercise ko. Lakad na lakad, day and night.
Tsaka daldal ng daldal. O, di ba exercise din yun? Sa dami nating kausap, nauubos kayo yung boses ko eh. Exercise na rin yun eh, di ba? Sa bagay po. Ang dami niyong basketball team. Marunong ba kayo mag-basketball? Ay, hindi ko ho. Okay, yung basketball team ng San Miguel is a form of entertainment sa mga kababayan natin. Inabutan ko lang yan dito. Opo. Hindi ako yung nag-umpisa ng basketball team na yan. Kung tutuusin, hindi ako nagbibiro ha. Ang laki ng ginagastos niyan. Gusto ko sana itigil lahat yan. Kanya lang, sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho, that is the only entertainment of our countrymen. Yung ating mga kababayan, yun lamang daw ang libangan nila. Pag tinigil mo yan, baka magalit sila. Ayun. Ayaw ko naman magalit sila. Total, di naman ako nagsimulan yan. Di ko na itigil, ano? Hanggang mag-retire ako. So, totoo po, seryoso nyo ikinonsider yon? Oo. Nirekomenda ko yan several times. Laging sagot lang sa akin ng mga marketing manager, operation manager. Boss, makakatipid tayo niyan. Pero kagalit ang taong bayan. Kasi yun lang ang libangan ng mga kababayan natin eh. Totoo po yan. Marami po yan, lalo yung, kami lang, nabubuhay ang dugo namin pag nanonood kami ng, di ba, ng Ginebra, panalo lagi. San Miguel, pagka nanalo yung San Miguel, kahit hindi Ginebra, pwede na rin. Yung Ginebra is so popular. If I remember, naalala niyo ba yung Ginebra versus Bay Dragon? Opo, yung puro imported na player? Tama po. Aba, nung nagsimula yung Bay Dragon maglaro sa PBA, as if they are unbeatable. Di ba? Tama po. 7 import. Sobrang galing nun. At yung coach niya, national coach ng Australia. Tama po. Ay, paano mo tatalunin yun? Pero nilampaso ng Ginebra Championship. Opo. Ilan yung record crowd sa Philippine Arena. Ilan? Mga 50,000+ po yun. Kita mo. Opo. Kahit 55,000 yun. Ilan yung FIBA opening night? Mga 38,000 po. 38. Mas Kita malaki. mo? Mas malaki. Mas malaki pa yun. Hindi pala na natin kailangan ng FIBA. Mas nagagalak pa yung mga kababayan natin. Opo. Pagka napapanood nila ang Ginebra, grabe ang fans ng Ginebra. Opo. Can you imagine if we can stop the basketball operation? At yung perang yun, bigay ko na lang yan sa charity, educational fund, di ba? Malaki po ba? Scholarship. Mga gaano kalaki ho yan? Pag sinabi ko, matatakot ka. Naku, malaki nga. Sobrang laki nga. Ang ginagastos sa basketball operation ng San Miguel Group, billion po. 1 taon. Dahil ang dami niyan. Opo. May mga gym pa yan, may mga instructor pa yan, may mga kung ano-ano pa yan. Dami sila. Opo. Sa import lang, yung mahal ng bayad yan. Opo. Nakita niyo ba yung mga feeding center ng San Miguel? Hindi niyo alam yun, ano? Yung feeding center, meron kami niya sa Tondo, meron kami niya sa Cubao, kung saan-saan. Anong pinapakain yan araw-araw? Araw-araw, scrambled egg, yung mga pagkain pang breakfast. Opo. Day and night yan, pinipilaan ng tao. Can you imagine? Kung magamit mo yung perang yun, maghanda tayo ng maraming feeding center. Nako, mas maraming taong mapapakain natin. Parang gusto ko nang i-give up yung Ginebra ko ah. How do you deal with competition po sa business po? Ano naman, ang competition is normal. Ang kailangan mo lang naman gawin is maintain good quality, availability, and you keep going. Yun lang po. Hindi na ho kailangan mag-isip ng iba pa. Kasi yung iba, naninira pa ng produkto, kung ano-ano, ng kalaban, hindi ho natin iniisip yun ni minsan. Tayo po, we just make sure better quality. New variants, improvement. Puro ganun lang. Opo. Kayo po lahat ng larangan ng negosyo, para hindi kayo maloloko eh. Pati sa marketing pala, nakikialam kayo. Ano? Oo. Yung marketing niyan is very important. Marketing and sales is very important. Yung marketing is how to project your products. Opo. Yung sales is you go down, choose the right local partners to represent us.
choose the right local partner to be our distributor. Choose our logistic provider. You have to understand all of that. Kung hindi, pag sinabi mo doon sa manager, pare, ikaw na bahala dyan, patay ka na. Opo. Kasi hindi niya rin alam yung detalye. Pero if you drill that with them, na pinagpe-present mo sila, nakakasama mo sila, nakakausap mo, pinag-uusapan yan, kasama mo sila namimili, after a while, nasasanay na sila, pwede mo na nang i-meet sila ng mga twice a year. Pero kung hindi mo sila sinamaan from start, na paulit-ulit, hindi man nila malalaman yun eh. O kamukha nung dredging namin ni Jimmy. Nung una yan, ang dredge namin isang araw, what? Few hundred tons a day. Wala yun, mahina yun. Sabi ko kay Jimmy, Jimmy, hindi ganun ang style niyan. Kung isang dakot, ilalagay mo sa barge, ilalabas mo sa malayo, ibabalik mo ulit, patay ka na. Opo. Bakit di mo subukan? Idakot mo, ilagay mo muna sa inland lahat.